Ngayong araw nga, i-share ko naman sa inyo yung naging experience ko sa immigration papunta dito sa Canada. So, una is nanggaling ako ng Saudi, dun sa Riyadh, sa King Khalid International Airport. So, dun sa may immigration naman dun sa Saudi is wala akong naging problema. Napaka-smooth nung naging transaction ko dun sa immigration officer. Kasi mayroon naman akong exit visa na galing ng company. So, parang sa pagkakaalam ko is as long as meron kang exit visa is wala na masyadong tanong tsaka hindi ka nakakabahan. Tapos, makikita rin naman nila dun sa system kung yung record mo, kung meron ka bang naging record or mga loans na hindi nabayaran. So, ako naman is wala naman, kaya napakadali lang nung pagdaan ko dun sa immigration dun sa Saudi. So, from Saudi is bumiyahe ako papunta ng Frankfurt sa Germany. Tapos, Germany to YYC or dito sa Calgary na airport. So, dun sa may Frankfurt naman is wala akong naging conversation doon sa immigration officer kasi nag-layover lang naman ako doon ng ilang oras. Tapos is yun na nga is dumiretso na sa YYC dito sa Calgary sa airport. Tapos pagdating ko dito sa airport ng Calgary is dumiretso agad ako doon sa kiosk. So doon sa kiosk is i-scan mo yung passport mo. Tapos magpi-fill up ka doon ng mga pangalan, yung information mo. Pagtapos is i-declare mo doon lahat ng mga dala mo na nasa luggage mo or nasa bag mo, ipipill up mo doon. Tapos, pagtapos mo siyang mapill upan is may lalabas doon na resibo doon sa kiosk. So, itatago mo rin yun kasi kakailanganin yun bago ka makalabas ng airport kasi ipapakita rin yun doon sa immigration officer. So, doon, bago ako umalis or day before ng flight ko is nag-ready ako ng mga document. So, as per on the advice na rin yun nung consultant ko na possible or hindi lang pala possible kung hindi hihingiin talaga ng visa officer. So, kailangan nating i-ready yung mga documents na yun. So, ano-ano nga ba yung mga documents na ni-ready ko? Unang-una na nga is yung passport. Sumunod is yung LMIA or yung Labor Market Impact Assessment na galing din ng IRCC. At sumunod is yung contract, yung galing naman sa company or sa employer mo. At sumunod is yung port of entry or yung intro letter na galing naman ng IRCC. So once na na-approve na yung work permit mo is makaka-receive ka ng port of entry letter or yung intro letter na tinatawag. So pagtapos noon is makukuha mo na yung work permit. So, yung work permit kasi is makukuha mo lang yung mismong work permit mo pag once na nakaland ka na talaga dito sa Canada. Pero nung time ko is ang hiningi lang sa akin is yung intro letter or yung port of entry letter. So, the rest is hindi na hiningi. So, parang iba-iba rin kasi talaga yung hinihingi ng immigration officer. So, minsan may hihingin sa'yo lahat yon. Pero nung time ko is isa lang yung hiningi, yung port of entry letter lang or yung intro letter. Nung time ko nga is 4 lang yung tanong na itinanong sa akin ng immigration officer. So, ang unang tanong sa akin is what is the purpose of your travel? So, doon is sinabi ko na to work. So, parang mas maganda na ang sagot mo is direct to the point na lang, na wala ka na ibang sasabihin. So, isang tanong, isang sagot na lang. So, kasi pag hinabaan mo pa, parang magkakaroon ulit ng tanong. So, yung visa officer is magkakaroon siya ng tanong based doon sa mga sinasabi mo. So, kung sasabihin mo lang na isa or isang tanong, isang sagot, kung ano naman talaga yon yung purpose mo dito, so parang mas okay yun. Kasi after nun is hindi niya na ako tinanong about doon. So, lumipat na kami ulit sa pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong naman sa akin is how long you will be staying here in Canada. So, kung gaano katagal daw ba na magstay ako dito sa Canada. So, ako is, ang entry ko dito is yung temporary foreign workers. Ang contract ko sa company is 2 years. So,
ang sinagot ko doon is 2 years. Kasi lahat naman nung documents ko is supported lang for 2 years. So, sinabi kong 2 years kahit, syempre, alam naman natin lahat na pag nandito na tayo, walang uuwi kung hanggat hindi permanent resident. So, ayun lang, sa visa officer is kung ano lang yung nasa documents mo, yun lang din yung sabihin mo para maniniwala naman sila doon as long as documented ka naman. So, nasa document naman lahat Yung pangatlong tanong sa akin is yung what type of work will you doing here in Canada? So, sinabi ko doon na under ako ng Canadian Tire. Tapos, sa retail. Kasi galing din naman ako ng retail sa Saudi. So, makikita rin naman doon sa mga documents na ipinasa ko. Nasa system naman yun during lodge naman. Kasi nga approve na rin naman yung visa ko. So makikita nila doon lahat ng profile ko. So makikita nila doon na galing ako ng retail tapos magtatrabaho rin ako sa retail dito sa Canada. So yun, sinabi ko lang na retail sa under ako ng Canadian Tire. So yun lang, tapos wala na rin akong naging tanong. Tapos that time is nag-intay na lang ako ng result or nag-intay na lang ako ma-print yung work permit. Kasi pinag-intay na lang din ako ng saglit lang naman. Tapos yun, okay na. So yung na-share ko nga pala na to is under ito ng Temporary Foreign Workers or yung TFWA na tinatawag. So ang entry ko dito is working visa. So close work permit yung hawak ko is parang sa pagkakaalam ko is pag working yung entry mo or yung visa mo is talagang hindi na masyadong tinatanong kasi working ka nga So whereas kung student ka or tourist visa, parang doon is mas maraming tanong kasi nga iba-iba kasi yung purpose natin. So para sa akin is yung pag work permit yung hawak mo is medyo less talaga yung magiging tanong sa'yo. Pero depende din kasi talaga kung saan ka matatapat na immigration officer. So merong immigration officer na mahigpit, meron din namang maluwag. So kung tatanungin niyo ako, yung sa akin, yung natapat sa akin is parang hindi siya mahigpit. So parang simple lang talaga. Tulad nga lang sabi ko sa inyo, ang hiningi lang talaga sa akin is yung port of entry letter or yung intro letter. Tapos the rest na is yung tanong lang, yung tinanong niya lang sa akin. So, yun lang. Tapos, hindi na ako kinabahan kasi parang niready ko na rin naman yung sarili ko that time na kailangan mo talaga maging kalmado lang. Kasi, parang ang naiisip natin agad pag pupunta ka doon sa immigration or sa mga immigration kahit sa saang bansa is parang natatakot ka kasi baka mamaya magkaroon ng problema. Pero kung makikita rin ng visa officer na kalmado ka lang, na wala ka talagang tinatago, is wala ka talagang magiging problema. So, yun lang din yung may advice ko na maging calm lang sa harap ng visa officer. Tapos, isang sagot lang, isang tanong, isang sagot para hindi na siya magkaroon ng follow-up question sa'yo. Kasi doon lang din talaga siya kumukuha ng maitatanong sa'yo pag marami ka pang sinasabi.